Pasalamat sa Ginoo mga kaigsunan sa atong ika-24 ka birthday. Lahi sa ng anniversary kay maynusa lang nimog 4, mo na atong edad sa anniversary. Pero karon birthday ron nato. Nagsugod ang simbahan December 3, 2000. Mo na dili lisod hinumduman kay 2000 nag-start, zero ba? So karon kay 2024, so mo na ikapila na ron nato ka adlaw na tawhan 24. Pasalamat sa Ginoo nga sa 24 ka tuig nga atong paglawig isip usa ka simbahan mga igsoon, daghan mga challenges, no, daghang experiences atong nasugatan sa atong pagkakristohanon. O ang pinakanindot diha, nakita nato ang grasya sa Ginoo. Mo nang nindot kaayo nga i-celebrate nato atong birthday. This is all about Jesus. Amen? And we thank God for our speaker this morning. He is not new to us, but he is brand new. Pasalamat ta kay na-hospital gyud din taon eh. Pero pasalamat sa Ginoo because even though sa ilang naagian, ang Ginoo gihapon ang ilang kusog mga igsoon, na ang gihapon nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong i-welcome sa atong pulpito, Pastor Joel Igok from Sword Bible Baptist Church to give us the message of the Lord. Maayong buntag sa tanan, church. Happy birthday sa inyong ika-24 nga pag-exist sa buluhaton sa Ginoo diri sa Lapu-Lapu. Niya napagkuyog First Fruit Sunday. So, tuganihan ingon ng isa to nagsunglid. Sa sunglider batuwa ba mo ang katongga MC. Wa mo masyak. Dili ta angay masyak kay angay masyak niya na ang bisita ra. No? Kay sige guna gibalik-balik. Again, magpasalamat di ko sa inyo dinhi sa church, labi na sa panahon nga ako wife na-admit tungod sa heart attack o nagpasalamat mi Pastor and Ma'am Eunice o kuyog sa inyong sa church sa inyong gipaabot nga hinabang. So salamat nahimo mong kabahin sa panginanglanon nga matagbo, no? So naging parte mo nga ang among mga balayronon dito sa ospital na provided. Niya wala ko magdahom nga sa dihang mauli na unta mi kay nahuman na after siya na admit wa man na wa gi dahom nga sa dihang mauli mi ako mano inipuli, no, niingon ko tong mga nurse dito, sir ikaw mano inipuli diri, no, wa nako gi expect nga katong mga panghitabo kay before to gi-atake ko wa man unta ko gibati anang adlawan. Ya, natingala lang ko nga sa dihang naabot na ko sa ospital kay mang-ready na mig manghakot ipangnaong na mga gamit pagpangihi nako naglain naman noon akong pagpangihi murag di man ganahan muguwa dito di ay mga igsuon nagpa-check up na lang ko nya wa lang sa mi muguwa nya pagkaugma nagpa-ultrasound dito nakita na ay bato ingko na usban na sad ko nabatuhan kay last year Disyembre siya to, naibato sa tuo. Pero nakaihi ra ko tungod siguro dili ra kayo siguro to grabe kay wala pa mahubag akong pantog. Pero this time naghubag na mutong maglisod jud ko og pangihi. Sa wala na sad nabalhin. So gusto siguro ni maghimo og construction kay daghan man og mga resources sa bato. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga giayo ko sa Ginoo. Salamat sad sa inyong tabang nga
inyong gipaabot. Nya nagpasalamat ko, abigyan nako dili ko ka barug dinhi karon aron makapaambit niyo sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga giayo. Giayo ko sa Ginoo, ako asawa, gaampo ko Lord kung imo pa ming gibuhi, pasabot gamiton pa mi nimo. Nya ako sa ko plano Ginoo mamatay, pero di man kita mo'y gagunit sa atong kinabuhi. Usa sa akong amigong pastor sa Bohol, niingon nito nga, nibisita siya nga, tiya mo na, di mo unta ka inuman og soft drink, nga nasakit man noon ka. Kumaw lagi na, kanina nagpamatuod na nga, dili but pasabot, mabinantayo ta sa atong ikaon, di kita masakit. Unsa pa ka, kung wa tagabantay, no? Basin, hagbay na tang gilubong. No? Ako dili man ko mo mag-uol niya na nga, o masakit ta, may nga, nagmatngon maunta ka sa gikaon, kaya siguro kung wata magmatngon, hagbay ratang natigok. No? So, pasalamat ko sa Ginoo nga ani ako karon o gipaabot pa ko sa Ginoo nga makabarog aron mawali ang pulong sa Ginoo. So, salamat sa inyong invitation nga mahimo ninyong bisita sa wali, himo nyong guest para iwali ang pulong sa Ginoo. So, dili ta maglangan. Ako baguhan kay kuan ning magwali ta nga kana bitong magsuot ta og kuan kay sa una di man ko ganahan ani pero ug di ko magpahalaban ani maglisod naman ta og klaro. So dawaton na lang naton ning kamatuoran nga magpalaban yan lang gyud ta aning eyeglass mga igsoon para makakita ta sa atong basahon. Di ta man maglangan manghangyon tanan sa pagbarog niya atong ablihan atong mga Biblia diri sa Book of Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verse number 5 down to verses 10. Ato ning dunganan sa pagbasa. Nanamo? Proverbs chapter 3 verse number 5 ato ning dunganan sa pagbasa hangtod sa verses 10. Ready, go. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Magampo ta gamhanan nga Dios. Salamat nining takna sa kabuntagod Ginoo. O ako nagaampo nga imong panalanginan ang imuhang pulong amahan nga amo ang pagadawaton karon. Salamat amahan nga inani kadugay 24 years na Ginoo sukad sa pagsugod ani nga buluhaton dinhi Ginoo. Ikaw nag-uban, ikaw nagapanalangin ug salamat sa imong alagad Pastor Gonzalo and Ma'am Eunice and Timothy and sa ilang bagong baby o sa church Ginoo nga sila nagapadayon o wa gayud naghunong o pag-ampo Ginoo nga unta daapay daghang mga tuig if di pa ka mobalik nga ang imuhang buluhaton mag-exist o padayon nga magakabot sa mga kalag Ginoo nga madugang dinhi sa imuhang buluhaton. O Lord, tabangi nga unta kaning amo ang panagtigom karon nga imo kaning dawaton, ikaw mag-bless Ginoo sa pagsaulog karon Ginoo sa ika-24 nga katuigan dinhi Ginoo birthday sa church o sa first fruits ikaw Ginoo mapasidunggan, ikaw Ginoo magadawat o magabless dawata amo mga pasalamat Ginoo o ako nagampo nga mga kaigsuon na mga katawhan dinhi nga magpadayon hantod sa katapusan sa ilang kinabuhi ug hantod sa imuhang pagbalik Ginoo. I-bless ang tanang part sa panimbahon nining taknaag o ni ang tibok Domingo Ginoo. I-bless ang mensahe. Ikaw makigistorya kanamo gamita imuhang pulong ug tuguti imong balang espiritu mo pahiluna sa matag pulong diha sa matag kasing-kasing. Kani mahan amo ning gipangayo, ikaw mahan Lord magagapo sa buhat siyawa sa pag-distract sa among attention. Tuguti ang imuhang gahom o imong hamili nga tugo, magatabon ka namo, maghatag kadaugan, hangtod mi mahuman sa among panimbahon. Kaya mo gisalig in Jesus' name,
Amen. Lingkod ta palihog. So, ang atong paghisgutan karon mga igsoon, maghisgot kita mahitungod aning first fruits or the importance of giving our first fruits. Kaning first fruits, dili naman ta sa mga taga-diri, sa mga dili lang bag-o, dili na ta ignorante siguro ani. Amen? Di na siguro ta ignorante siguro unsa ning first fruits. Kapila naman ni, tiya mo na 24 nakatuig, siya raw yun mo kahibalo unsa ng first fruits. Amen? So kahibalo na gyud mo. So mag-closing na ta, kay human naman na yung kahibalo naman mo. Oh. So ang first fruits, mga igsoon, in the Bible, the Israelites, daang Old Testament ni, they celebrated the day of first fruits, also known as the Feast of Weeks. So sa Old Testament nga, naa sila'y gitawag nga pag-celebrate o gitawag ni pista, simana, tibok simana, nagsaulog sila o gitawag ni mga igsoon, this day they would bring the best of their crops. Tanang kay sa unang panahon kuan pa man kanang uma. Oh, lahi naman sa to karon nga panahon. So ang ilang panginabuhi sa una unsa ilang mga uma unang harvest ha kay first good na ba first mahimo na to second. So kitawag man siya first unang harvest dad-o na nila didto sa balay sa Ginoo mga igsoon o gitawag na siya first fruits the Feast of Weeks. Ila gi-celebrate na. Muni karon ato sad i-realize nga kaning first fruits pag nag-celebrate ta ani karon sad, no? Ga-celebrate ta. So ila tong gihimo kaniadto para pagpasalamat nila sa Ginoo sa provision sa Dios. Ato na mabasa diri sa Exodus chapter 23, ablihan na to palihog before ta moadto sa pinakaunod sa ato ang mensahe. Exodus chapter 23 verse 16. Exodus chapter 23 verse number 16, ingon ang pulong sa Diyos, and the feast of, namo? Verse 16, Exodus, the feast of harvest, the first fruits of thy labors, which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering, which is in the end of the year, which thou hast gathered in thy labor out of the field. Niya ingon siya 3 times in a year, all the males shall appear before the Lord thy God, the Lord God. 18, thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leavened bread, neither shalt the fast of my sacrifice remain until the morning. 19, the first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God, thou shalt not sit a kid in his mother's milk. So, klaro diri sa verse number 16 nga, harvest, ting-ani. Nakuha na to, ting-ani. Unya, unang ani, dili sa sunod, pinakauna. So, imong sabton, kaning first fruit, anything nga una, dadon yun na sa Ginoo. Kita karon lahi naman. Ang una, mingon nita, ako go'y una. Ako go'y naning kamot. Di ako go'y mag-enjoy ani. Pero sa Bible, kung imong tanawon, ang kanang una, dapat magyununta na sa Ginoo. Hello? Di ba? Kita, ani sila lang, kadaghan mga butang nga una sa atong kinabuhi ka ng first ba? Gihatag ba na nato sa Ginoo? Muna nga, makaingon ta, daghang mga panahon sa Ginoo, sa atong kinabuhing Kristohanon, nga ang mga butang nga first, wa gyud nato na gihatag nato sa Ginoo. Ang ato lang gibasihan sa ato karon nga panahon, wala tay sweldo, palitan atong sweldo 10,000 antong monthly, mora na atong ihatag. Pero wa nato tan-awa nga naa ba pud ay mga butang nga naabot nga first, pero wa nato gihatag sa Ginoo. First fruits good. Kana gani sa Old Testament, ang anak gani nga una nga lalaki dapat sa Ginoo na. Kisa man ay anak nga lalaki diri nga una, ang mga ginikanan. Unya giuli na ninyo sa Ginoo. Kristohano no kata. Ang Bible nagsulti nga ang una iuli sa Ginoo. I believe mga igsoon kung iuli lang yun na sa Ginoo, dili gyud ka kaingon nga dili na pastor ako di iuli gituwa man ni sila gitawag sa Ginoo. Ako di gyud ko mo agree ana ingon wa gitawag sa Ginoo kay kadto bitaw si Samuel bitaw. Remember Samuel? Kasi ang mama
Si Hana. Kato si Hana, wala man to siya anak kay barren man to siya. Pero nagampo siya sa Ginoo. Ya sa dihang nangayo siya sa Ginoo, isa Lord, taghai kog anak. Nya ingon niya dito nga kung hatagan ko nimo Lord, ako ning ibalik nimo. Unya, kung imong tan-aon, kato ingon niyang ibalik sa Ginoo, niingon ba day ang Ginoo ni Samuel? Samuel, wa man te kagitawag imo ra mang mama mo'y nag-decide nga ihatag kanako gitawag. Uy. Pero nakita nato giunor sa Ginoo. Nakuha ta? Ako sa gamay pa ko, sabi niya, di sa gamay, sa tiyan pa ko sa akong inahan, sa dihang gimapdos ko sa akong inahan, niingon akong mama, dili pa kayo sila ingon nga sold out diya sa Ginoo, pero niingon akong mama nga, sa dihang ipanganak ko, nakaproblema nga, tungod kay taga-bukid pa mi. Unya, sa unang panahon, ang uso sa paanak, kanang hilot ba, hilot, o mananabang, kay, kung nga hospital, may kwarta. So, akong mama, tungod kay naglisod ko og panganak, naglisod ako mamag panganak, niadto siya sa hospital. Karon sa diha nga, padung na siya nagbati, giingnan siya sa doktor nga, ang imong sitwasyon sa imong padung panganak, problematic tungod kay either usa ninyo matugi kay na may cancer akong mama sa iyang matris. Karon ingon ang doktor nga sign ka Weber nga kanang og magkinaon sa wala may labot. So ningon ako mama tiaw mo na naday usa mamatay na mo ani. So ako mama sa mubo nga pagkaistorya ingon siya dili ko mudayog panganak diri sa ospital. Mo pauli ko sa amua. So iyang choice akong mama nga uli na lang siya para adto na lang sa mananabang. Og niampo siya sa Ginoo, Ginoo. Niingon ang doktor nga kung manganak ko usa sa amua mamatay. Ingon siya buhian ni akong anak, bahalag ako'y imong kuhaon. Buhian ni akong anak, inig madako na ni siya. Imuha na ni. Gisaad ko sa akong inahan. Unya sa dihang niingon siya imuha na niya, tuwa na siya sa niuli kay wa siya ni dayon dito sa ospital. Niuli siya dito na lang siya sa mananabang karon mga igsoon. Di ka gatuo sa diha nang gigigawas ko sa tiyan sa akong inahan. Salamat sa grasya sa Ginoo mga igsoon bisag tuod wa sa hospital, buhi maming duha. Unya nasundan paglaing tulo. Oh, karon gisurrender man ko sa akong inahan sa Ginoo kay dili man first. Daghan pa man among pinaka first to us kalibutan kay nahimo man to ang kamagwangan namo nga kanang mananambal kana bang mga witchcraft ba? Umutoy amo ang kamagwangan tuag halad sa padung sa di mao. O gikuha na sa Ginoo. Kay kaning mga witchcraft pagamhanay ra man ni sila. Manambal sila kay ang asawa ato taga Sikihor man. So kusog gyud to sila gahom-gahom. Nya naa man nay pagamhanay ana. Makaayo ka usa ka adlaw tiban-an po ka basin ikaw po'y matsugi. So tinuod jud to namatay amo igsuon nga binaslanay lang. Mo tuwa nahatag sa Ginoo. Now, ako, maka-testify ko nga ako, sa dili ko first, pero gisaad man sa akong inahan nga ihatag ko sa Ginoo. Wa gyud mapakyas nga gisurinder ko sa akong inahan og nagpasalamat ko nga naa ko karon sa buluhaton sa Ginoo. Katumanan ni. Muna mingon ko kung kana ang Bible nagsulti gani ang first nga iya sa Ginoo, unsa kung nahitabo nga ako dili gani ko first. Pero since nga gi-design sang kasing-kasing sa ina nga ihatag ko sa Ginoo, nahitabo unsa pa na nga kanang kamo nga mga ginikana namoy mga primerong anak niya. Mingon mo nga ay ala pagpastor oy. Oh, kisa na engineer lang kay kanang pastor way kwarta. O kaya yung pastor wa ba nay kwarta daghal gina kwarta. So dili ayaw mo ingon kay dili lang ihatag sa Ginoo. Nya usahay muhatag ta sa Ginoo kay bugo man kang anak ka kay gahi kay kagulo. May pay surrender na lang sa Ginoo. Tiyaw mo na manghatag na noon ka og kanang pinakabugo pero og maayog utok ina nga mag-abogado ka. Pero para gani og di ka buang-buang gani nya musukol sa ginikanan i-surrender dali nato sa Ginoo. Ayaw niyo huwataan na oy. Ihatag po ng nindot oy. Amen. So muna ang first una mga igsoon imo gyud sabton ang first
sa bisan sa anak. Ingon ang Ginoo iuli yun na. Sa Ginoo yun na. So ang first fruits atong hinumduman mga igsoon nga dad-on jud na dito sa balay sa Ginoo, into the house of the Lord. Di yun mo magdala sa inyong first fruits dito padung sa SM. Uy. Amen. Exodus 34 verse 26, our God. Exodus 34 verse number 26. Exodus 34 verse number 26. Ingon ang bersikulo diya, the first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Muna mga igsoon, asa dadon ang first fruits na to? Sa house sa Ginoo. Asa man ang house sa Ginoo? Sa simbahan. Unya, kaning first fruits sad mga igsoon, matod padre sa Leviticus, atras, abanti tagamay, Leviticus 23. Dili lang kay dadon nato sa balay sa Ginoo, gi-remind sa dinhi nga ang first fruits, verse 20, ingon siya, and the priest shall weave them with the bread of the first fruits for a wave offering before the Lord with 2 lambs, they shall be holy to the Lord for the priest. Unsa ato masabtan diya, ang first fruits di ay balaan. Hello. So kay balaan man, unya kung inyo nang gastuhon nya balaan sa una sa wa pa ta maluwas, sa wa pa ta masave. Tuo uban siguro nato gatuo ta nga sa like sa atong gibiyaan nga pagtuo, sayop nga pagtuo nga ang mga larawan makagaba kay balaan, di ba? Nagtuo man tani sa wa pa ta masave, makagaba na. Pero pagkahibalo din nato, dili din makagaba. Mas maayo pa sa una nito gaba sa mga dili gyud makagaba pero di ay pulong nagsulting ang first fruits sa balaan na siya. So sa ato pa kung balaan na delikado hilabtan na to. Nakasabot ba ta? So kung kahibalo kang naa kay first fruits nga ialangay angay iuli nato karon dadon diri sa balay sa Ginoo. Nya wa nimo na gidala. Uy bantay ka gihilabtan nimong balaan nga butang. Because first fruits is holy. Kay holy ba na siya mga igsoon, atong hinumduman mga igsoon, nga dadon yun nato na dito sa balay sa Ginoo. Numbers 18, verse 12. All the best of the oil, all the best of the wine, and of the wheat, the first fruits of them, which they shall offer unto the Lord, them have I given thee. Verse 13, and whatsoever is first ripe in the land, tanawa ha, first ripe, unang hinog, unang ani, which they shall bring unto the Lord, shall be thine. Everyone that is clean in thine house shall eat of it. Everything devoted in Israel shall be thine. Karo ang pangutana ang first fruit, kinsay dadan ana. Asa gani dadon ang first fruits ha? Simbahan sa Dios. Kanus ana siya dadon gani? Every year. Oh, every year na to dadon. Wa na to maagi basahan sa chapter 34 verse 22. Unya, ingon sa Ginoo nga holy na. So kay holy man, kinsa gani mukaon sa holy? Kinsa mukaon sa mga holy things? Ang priest. Sa dihang sa panahon sa una mga igsoon pag binahinay sa mga 12 ka tribo sa mga katawhan sa Dios sa Israel. Ang tribo sa Levite, ingon ang Dios ngadto ni Moses, ingon siya nga ayaw tagai o panulundonon ang mga Levites nga tribes tungod kay ang ilang bahin ang sa templo. Nakuha na to? Ang ilang bahin ang suod sa templo. Unya, ingon ang Ginoo nga tanang mga tao gitudloan niya magdala mo sa inyong halad dito sa templo. Kay ang inyong mga halad balaan na para nako. Unya ang desisyon di sa Ginoo kanang inyong gipanghatag kay di man ang Ginoo mukaon niya na. Nakasabot ba ta? Mukaon ang Ginoo sa ato mga halad, di ba siya mukaon, mukaon may magtao kay mukaon. Tingala bitaw ko nganong si katong nadakpan gani. Si Kibuloy nga son of God, mukaon man gyapon. Di ba og anak ka sa Dios, di man ta ka mukaon. So diri masabtan nato nga ang alagad sa Ginoo mukaon sa mga hinalad sa mga tao. Unya atong sabton nga kanang gihalad sa mga tao, pasabot na gihalad wala na kay labot.
Makasabot mo? Kay imo naman ang gihalad. Unya, nihalad ka niya na tungod kay ni-response ka sa Ginoo nga ipauli ang bahin sa Ginoo. Kay ari bitaw ta sa business world, ari ta sa business. Kung naa kay partner sa business, binahinay man gyud depende sa puhunan nga imong gihatag. Kinsa mang business partner nga mo padayon makikuyog nimo kung sa panahon ting bahin di siya kadawat. Nakuha na to? The same sad sa Ginoo ni kahibaluta nga ang ato ang gapanalangin nato, gahatag kusog nato ang Dios, pero inigabot sa kita murag way Ginoo. Nakuha na to? So ato unta nang hinumduman nga iuli kay mo bitaw no mga katawhan sa Dios sa una gisugo sila iuli dito sa balay sa Ginoo kay ngano man kay tuwa ko'y alaga dito nga mo'y mo consume. Mo'y mo dawat kay kanang inyong gihalad ako ng dawaton para sa alagad sa Dios. Nakasabot ba ta? So sa ato pa sa dihang mohalad na ta, ayaw na siya hinumdumi asa day ang among mga halad diri. Nganong miingon man kag among mga halad nga imo naman ang gibuhian kay giuli man na kay di man na imo kay sa Ginoo man na. Sa mubo nga pagkaistorya, ang gabuhi sa alagad sa Ginoo, ang Ginoo. Diya kami may nangita ana pastor. Unya kinsa man day binahinay inig partnership sa business, imo day ang kunon ang dili nimong parte. So sa mubo nga pagkaistorya kung makasabot lang gyud unta ta kanang dili ta magbinugo ba. Usahay i-claim na karamong pastor. Luoy da kung wala mi. Dili man ikaw mo'y gabuhi. Ang Ginoo baya, nganong ingnon man nga ikaw mo'y nagbuhi, nga kanang imong gipauli para sa Ginoo, gadto man na sa Ginoo. Karon pagdawat sa Ginoo, ingon ng Ginoo, ako naman ako ni ihatag sa akong alagad. So sa ato pa, dili kamo. Kung dili ang Ginoo, tungod lang kay niobey mo sa Ginoo, pero dili na inyo. Nakasabot ba? So angay nato masabta nga kaning first fruits kada tuig ni dili but pasabot kay pastor last year pag magka 25 mingon nila. Ano mag first fruits ba pastor 25 24 man naman. Yearly. Atong mamasa diri sa 34 sa Exodus verse 22. Exodus 34 verse 22. Tanawa. 34 verse number 22. Ingon siya, and thou shalt observe the feast of weeks, of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end. Sa una, lahi mo to inyong first fruits, inyong gibalhin na karon og Disyembre. Kay para maigo gyud tapos tuig. So, kada tapos tuig, dili ra kausa. Nakuha na to? So, kaning first fruits, I hope makasabot nga dadon nato ni balay sa Ginoo, matag tuig, amen? Unya atong hinumduman kay balaan man ni, ayaw gyud nag-attempt nga imo nang gamiton kay ibayad nimo sa home credit. Amen? Ayaw gyud katintal nga kanang ako lang sa ning huamon kay ngano man kanang first fruits dili man na pareha sa tithes. Hello? Basin baya ang nahitabo karon wala lang ko kahibalo ha. Basin ang nahitabo karon ang imong tithes na ni-decrease. Kay gikuha sa first fruits. Gibalhin ba? Hello? Dili na oy. Lahi ang tithes, lahi ang first fruits. Ang tithes mga igsoon kada Domingo, kada semana. Ingon gani ang Biblia at first day of the week let every one of you sa 2 Corinthians chapter 16 verse 2 nga, lay by him in store every first day of the week. Ang first fruits at the year end. So ayaw sa gula mingon ko dili na ko mag first fruits. Unsa man dito akong tithes? Ang tithes kada dawat nimo na semana kung panalitang binuwan ka imong sweldo binuwan. Di kada buwan tapos buwan mag-tithes ta. Kuha na? Pero siniman na imong sweldo, di ka siniman na ka mag-tithes mo, kasi siniman naman imong sweldo. Pero ang first fruits, kausara sa usa ka tuig. Muna dito sa mo, among gihimo, ako kahibaon sa iyong style diri.
But sa mua among gihimo para dili bugat kay musugot tag sa dili. Kaning first fruits kausa pero bugat biya. Oh, labi na og tatan imong salary is 30,000 bugatan mo hatag og 30,000. Sa usa ka higayon. Bugatan ta so among gihimo sa mua among monthly gi-divide. Para dili bugat. So monthly sila ga hatag matag binuan naagyo di manghatag kada buwan ay. Bisa asang simbahan nawa gi church nga perfect nga manghatag ang mga membro sa first fruits. Pero salamat nga naagi nagpadayon. Mora gyud ang blessing diha. So kaning first fruits mga igsoon, I hope dili nato ni libugon o angay nato masabtan nga biblical ni. Naa ni sa Bible. Unya kay naa man ni sa Biblia, ato jud ning i-practice. Kay importante man ni nga muhatag tag first fruits. Now, katong isgutan nato ganiha Old Testamento nga time. Arita karon sa New Testament. Time to ganiha sa Old Testament kara aron ta sa anhita sa New Testament time. The idea of supporting the man of God, no? Ang idea ba sa pagsuporta sa alagad sa Dios ug sa buluhaton sa Dios. Wala mausap. Nagtuo mo nga kaning buluhaton diri sa Ginoo kung walay pagpaluyo sa gibing. Nagtuo mo nga makapadayo ni. Mo exist ni. Kung pananglitan tanang membro diri ba mga hakog. Kasabot mo na hakog, unsa man ang hakog? Dili gyud mo uli. Dili gyud ni muhunong ni kay ngano man tiaw mo na kanilang mga nag-andar diri kanang atubang sa inyo napay bugnaw kayo. Tiaw mo wa mo na wa ninyo na imagine na nga di man na maandar kung di ninyo pambayaran. Unya kung di mo give, unsa may ipamayad nini? Kayahay ra ninyo tiaw mo na o kabugnaw di. Kami dito sa mua ron init oy. Pero kapadayon gyapon. Pero ato hinumduman nga ang operation sa ministry sa Ginoo nag-agad sa giving sa mga tao. Kay kung dili mo muhatag, usa may andar dia, basi maabot na nga, uy, usa na lang lagi ka aircon nag-andar ron. Di sa Domingo, nawagtang ni aircon, nag-electric pa naman. Hangtod na nga, wa na suga gyud. Ya, di ba, komportable man ta mamati ani karon? Pero imagine na naanay bayad. Muna asa man nagikuha ang pangbayad sa inyong hatag, sa inyong giving. Kanya, una sa tanan, ang kinabuhi sa alagad sa Dios. Unsa man unahon nato ang panginahanglanon sa simbaro, ang panginahanglanon sa alagad. Hello? Panginahanglanon ra ba sa simbahan unahon nato? Panginahanglanon sa alagad una kay ngano man tanugwaon sa Ginoo ang alagad kay wa maglisod. Usa pa man ang buluhaton sa Ginoo. So ang pag-support sa ministry o ang alagad sa Ginoo, ang pamilya sa alagad sa Ginoo nagikan sa ato ang iuli diri sa buluhaton sa Dios. Wala na usab. Tanaw nato atong Biblia, basin lahi inyong Bible. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. Verse number 7. Atong ablihan ni. Gato ganihang isigutan nato sa mga pari, sa Old Testament man to. Pero wala na pari ron. Kada luwas, pamati ha, wala na ta ni believe og priesthood garon. Matag luwas pari na tang tanan. Unya ang atong high priest ang Ginoo. So nakasabot ha, muna ano sa kaliya sa baptist kanu di naman ta kanang muduol og pari dato i-confess atong sala. Sa una to, nanata sa new. Ang atong sugiran sa atong sala ang Dios na. Kay sa una ang makaduol dito sa high priest ang mga pari rasad para daton imong pagampo imong hala dito. Karon di naman na napaabot ni Jesus Christ, siya na ato ang high priest. Muna, dita mo. Pasaylo, kanin bore po pasaylo ako diri. Tiya mo na, may musugid ka sa tao nga makasasala. Wala na ron. Kita tanan, priest na ta. Ang atong high priest, ang Ginoo. Muna, di ta mo adto manugid sa sala nato sa tao. Nakuha natong kalahian. Sa una, priest sa suod, templo, karon pastor na. Unya, karon ang ministry sa una, suportahan sa mga naa sa buluhat sa templo, pinagi sa ilang halad. Ang karon simbahan mao gihapon. 1 Corinthians chapter 9. Verse number 7. Verse number 7 ingon siya, who goeth i warfare
anytime at his own charges. So sa ato pa, kinsa bang sundaluha nga muadto gubat niya, provide your own. Kaluuyan, no? Ang mga apply tag sundalo niya, ini-apply na to sundalo, kita pa'y palit armas, kita pa'y palit bala, kita pa'y palit uniforme, kita pa'y palit og sakyan para adto sa gubat. Di ba dapat ang gobyerno mo paluyo niya na? Nakasabtan na to ni. Una ang alagad sa Ginoo ato ni hitsasan sa panginahanglanon para makapadayon og barog sa pagpakigubat sa ministry sa Dios. Unya unsaon nato pagpapadayon og suporta og barog kung magkinuriputa. Unya ningon siya, ay siya may nagsurrender diya, papagitaan na siya paagi. Unya kay hibaw ra ba gyud mo nga inyong pastor wa magsalig ra basad sa inyo hapon. Di ba mag-great mo ana unta sa Ginoo nga among pastor, salamat kay wa gyud siya magsalig, kay kung magsalig pita luoy kay mo. Tiyaw mo na himbis pugaon mo, himbis kanang muguwa pa o kanang basin igit na unya ba. Napugos na ba. Pero salamat kay ang alagad sa Dios wa ra gasalig ninyo. Pero di dabot pasabot kay wa siya gasalig, malimot sad mo kay abitaw na siya income. Mga igsoon, kamo mo noy duot sa Ginoo. Kaya ang inyong responsibilidad, inyo namang gi-ignore tungod kay nakakita, naaman na siya. Nalimot mo sa inyong primary nga responsibilidad sa alagad sa Dios. Kaya ang alagad sa Dios wa man na siya nihunong dinig barog aron matudlo paabot ang pulong sa Ginoo, pero napakyas mo. So niingon siya, who goeth a warfare any time at his own charges, who planted a vineyard and eateth not the fruit thereof. Tiyaw mo na, ang pastor nagwali diri, nagtudlo sa pulong sa Ginoo, unsaon inyong kinabuhi matarong, tapos gipanalanginan na mo. Pagkahuman, ang inyong nadawat ang mga panalangin tungod sa tudlo nga inyong giaplikar, na nabulahan mo, na panalanginan mo, karon ang inyong return, ang inyong iuli, unsa man, pabadlong. Amen. Di ba unsaon man nato, suportahan. Muna ingon siya, or who feedeth a flock and eateth not the milk of the flock. Kisa ba tao'y namuhi og hayop tapos di na nunong kakabuhi. Dili na nunong kakakaon, buhi kag manok. Unya, lahi na nunong mapahimulos niya na. Amen? So kamo, vineyard man mo. Vineyard mo sa alagad sa Dios. Kung inyong sabton, malipay mo nga ang pastor makakaon, makapahimulos sa inyong ihatag, dili nyo isakit. Malipay mo kay ngano mo, nahimo kang kabahin sa kinabuhi sa imong pastor. Di kayo nang gano'n, tuwan na po, kaya di pastor, baog ito akong tais dyan. Baog ito akong first fruit, tarawan, umangong first fruit, muna nakabago, dili ana atong attitude. Dapat ang atong attitude, malipay ta kay, ato amang isip membro, obligasyon sa membro, nga ang alagad nga naningkamot diri, takos rasad na siya nga, mo enjoy sa blessing. Now, ingon diri si Paul sa verse 8, say I this thing as a man or say it the law the same also. Ingon si Paul, ingon siya nga, ako bag yun ning gisulti is, tinawhanon ra ba ni nga pagkaistorya or gitudlo yun ni sa Ginoo. Now, ingon siya sa verse 9, for it is written the law of Moses. Tanawa ha, balaod ni Moses. Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for the oxen? So sa una kung maghimo ang kanabitang baka nga gamito ni mo plow niya muagi sa kanang naay mga bahin ba sa pag-harvest mga makaganahan siya ba mo kanang ihabang si tawagan na ihang sisibsibon ba nya makita mo ayo kag sibsibin mo ng bunala na noon ayaw siya bunali kay ngano man kauban man na sa iyang sa imong paghago. Muna kung ang alagad sa Ginoo mo gasto sa inyuhang gihatag, ayaw bunali. Hoy! Ayaw birahi. Kung dili, mas malipay ka nga at least naa siya kay naa ka. Malipay ka, dili kasakit. Ningon sa verse 10, or say it, he is altogether for our sakes. For our sakes, no doubt, this is written that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of his hope.
So sa ato mga igsoon ang alagad sa Ginoo, kung imo lang yun ang sabton, kamo mga membro, inyo ng obligasyon buhion ang alagad sa Dios. Pinaagi sa unsa, sabahin sa Ginoo nga inyong iuli diri. Amen. Hello. Anak mo sa Ginoo? Save mo? O, di atuan ning pulong sa Dios nga iyang gisulti karon. Muna ingon siya diri sa verse 11, if we have sown unto you spiritual things, is it great thing if we shall reap your carnal things? Ang trabaho sa Ginoo, mga igsoon, pamati mo, ang trabaho diri sa alagad sa Dios dili pagtagbo unsay mga panginahanglan material. May mga membro usahay pagsalo nako kanang buluhaton na sa kaniadto, sinalo ra dili gyud na mo para pioneering. Pag unang abot nako, nikalitog daghan ang mga tao, ay di ay maniid sila sa batasas pastor. Kibasi ba o kaning pastor na atay matiiti ani manggihatagon? Later on mga igsoon na hinahinay ka, ang mga tao. Kaya nga naman, usahay na yung mga tao musud sa church, dili ang tuyo para mahimong blessing sa church, kung dili, basi naa sila'y madala iniguli. Kristohanon, pamati mo, I hope, hamtong data ni nga pagsabot, dili obligasyon sa pastor para tagbuon inyong panginanglanong material. Mo manay kaluoy, pastor. Dili, kamatuura na, oy! Dili na walay kaluoy. Ang trabaho sa alagad sa Dios, pagpakaon sa inyo ang espirituhanong panginanglanon. Hoy, ina imong tapad, sa dungo ka to. Ang trabaho sa alagad sa Dios, pagtagbo sa inyo ang spiritual need. Pagwali sa bulong sa Ginoo. Nya kamo, membro mo, unsa man sa inyong responsibilidad. Ang inyong responsibilidad, ang pagtagbo sa iyang karnal o mga butang yutanon. Naman ay panginahanglan ang inyong pastor, mga material nga mga butang, pagkaon kadadlaw, galastuon kadadlaw, physical. Mao na inyong trabaho. Dili niyo yung pastor, yun ay natabang. Unsay wa natabang? Wa ba ka kahibalo kang ikaw karon kung wa ka pa mawalihan sa pulong sa Ginoo? Wa ba mo kahibalo kung dili pa ka save karon, nagtuo ka buhi pa ka? Nakasabot ha? Siguro kung dili ka save karon, tuwa ka suod sa prisuhan. Labi na ka na mga init og ulo. Wa mo kamatikon niya na kung dili ka save, wa ta kahibalo kung tuwa ta suod sa prisuhan ron oy. Wa ka kahibalo gihaya na ka. Kay wa man kay Ginoo. I believe mo maglunang ka sa kinabuhi sa sala, pero salamat kay naay alagad sa Dios. Nga naning kamot para maingon ana ka, sa paog ka ng salawayon ka. Pero at least dili ka dautan kayo sama sa ubang dautan nga way Dios. Muna mga igsoon, kung imo lang imaginon, kanang inyong pastor, dili mangunta na ninyo kaaway, pero usahay, inyong hapakon sa tago. Nya, nalimot mo bang, nga di na ninyo mahinumduman nga, tiya wala 24 ka tuig, naalagya po na dihas. Wa man na mausab ang tudlo sa pulong sa Dios. Kana inyo i-realize ba siyang kaugalingon tiaw mo na ang pastor wa gyud ni hunong sa paabot sa pulong sa Ginoo. Kisa may 24 na hangtod karon pagsugod sa buluhato naa pa ka hangtod karon. Kisa naa diri gikan sa pagsugod sa una wala no. Kisa pinakadugay diri. Pila ka tuig ma'am? 23. Oh. Kamo uban wala na nasunod-sunod na lang. Tiaw mo na usara ka pamilya nga naa pa karon. Muna kamo bisan pa og ingon ta nagsunod ra mo, produkto mo tungod sa wali diri sa pulong sa Ginoo. Ug inyo nang hinumduman tiyaw mo na kung walay nagsige badlong nato pulong sa Ginoo, miserable ka. Miserable. Muna karon imong hinumduman nga kaning paghatag sa first fruits. Mingo tadakuha sa first fruits. Dili da ikabayad, ikabaylo. Kung pananglitan, wa ka masave. Tuwa ka sa prisuhan. Mangandoy ka nga makagawa siya. Forever naman na imong sentence, life sentence naman kaya nakapatay ka. Pero salamat nga gawas nun ka, dinhi. Amen? Ya, mamatay. Siguro pag yun langit. Basti lang assurance. Oy. Hello? Kunya, mag-inana ta sa atong kinabuhi nga maging unthankful ta niya sa panahon sa tinghatag, di ta muhatag atong plisod-lisod ron mga igsoon dili ta dapat inana espiritu. Mura batag dili luwas inana eh.
Dili na espiritu sa luwas ginana eh. Usahay ang unbeliever, usahay maghuna-huna pa na. Usahay mahimong maayo. Pero ito kita nasayo doon kada Domingo wali, Wednesday wali, napay devotional. Magahi mo kasi. Nalibog ta. Sa luwas jud ka. Asa makasawala or sa tuo. Amen. Muna siya na ingon diha ang bersikulo mga igsoon, if we have sown unto you spiritual things, this is it great thing if we shall reap your carnal things? Mga igsoon, kana inyuhang ihatag diri sa simbahan, nga ihatag sa offering, mga igsoon, mga butang lanang lumalabay. Pero kana inyong kinabuhi, ang ginabadlong mga igsoon, madala na dito sa langit eh. Now, ingon siya, there's a verse number 12. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Verse 13, do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? So tiyaw mo na mga igsoon, tanan nga atong ihalad diri, tanan nga inyo ibutang diri halaran para sa alagad sa Dios. Unyayo na hunahunaa nga pangitaan nimo asa imong gihalad kay nganuman gipapauli ka na sa Ginoo. Dapat kaysa diuli ka sa dihang niuli ka na sa Ginoo, di ka maghunahuna nga imuhan na kay gipauli na sa Ginoo, ang Ginoo may nag-ingon nimo. Muna sa dihang ihatag nato mga igsoon adto na sa alagad sa Dios. Amen. Unya malipay ta kay nganuman naging kabahin tas kinabuhi sa alagad sa Dios. Muna sa amubo nga pagkaistorya, ang ministry or ang alagad sa Dios nagkinabuhi, nagagad mga igsoon or nagkinabuhi siya sa ministry kung unsay inyong ihatag maunay iyang gamiton. Ug dili isakit sa atong buot nga kung manghatag ta nga adto na sa iya kay siyempre bigyan man tagaan nga akong giingon nyo ganiya ang Ginoo mga igsoon di mamukaon niya na. Nga kay Ginoo, dawatan niya akong halad kung di nimo ni dawaton balik ni sa akong bulsa. Sala Lord. Di man ta mag-ingon ana ato ginandadon diri sa simbahan sa Dios. Kay naa diri ang bangko sa Ginoo. Unya tura dito ang record sa langit. Amen. Now, karon mga igsoon, unsa man gyud ka importante? Wala pa ta sa pinakapuit. Abot lagi tag alas 4 lagi anili. How important it is to give our first fruits. Unsa man gyud ka importante? Ganong kinahanglan man gyud ta mohatag? Importante ba ni or dili? Sure mo? Importante ba mohatag tag first fruits? So, mga igsoon, number 1, Anita. Unsa ka importante ang paghatag sa first fruits? Number 1, because it is a way of believing the principle of sowing and reaping. Now, before ko mo padayon explain yana, mga igsoon pamati. Dili tanang Kristohanon karon nga ni-agree nga ang first fruits i-practice sa New Testament. Siguro mo siguro nato diri nga nagwonder ngano man ang New Testament wa mauntay prasanan tithes, wa man na sa New Testament. Nga word for word nga i-practice ang tithes. Nga nabay makabasa dia word for word nga mag-tithes ang Kristohanon sa New Testament. Ug mao man ni gigamit usanan niya ni Barog si Eli Soriano nga ang tithes, ang first fruits Old Testament practice. Ug gani nay ubang baptisad nga wa sad mo barog ug wa mo stand anang baruganan nga ang tithes applicable to this time. Even ang first fruit applicable to this time. Dili tuod ta kakita og bersikulo nga word for word nga ang tithes and first fruits applicable sa New Testament, pero kung kana bang utok bitaw nga maghunahuna ba og understand sa bersikulo, dili ka mag-ingon nga wala. Para example lang tika. Naa ba tay bersikulo mabasa sa Bible nga gidili ang pagpanigarilyo? Naawa. So sa ato kay wa man sa Bible hindi manigarilyo safe ra di ta manigarilyo. Karon unsaon man natoy verse ana para makahig na nga dili maayong pagpanigarilyo para sa Kristohano. Unsay verse atong gamiton? Our body is the temple of the Holy Ghost. So mugamit tag verse nga aron makahig nga templo man ni sa Ginoo, ayaw pa si palai. Anything nga makadaot sa lawas likayi. So ato nang gingon ana. So sa ato pa ari sad ta sa tithes og sa first fruits. Dili ta kakita og bersikulo nga word for word nga sama dito sa Old Testament nga dad-on nimo ang tithes, ang first fruit, dad-on nimo dito sa simbahan.
Pero kung mubasa kag mga bersikulo ug imong i-wide ang pagsabot, naa di ay. Sama pananglitan, Pastor Anita. Luke, atong emphasize ning sa point number 1 na to. Luke 6 verse 38. Okay? Kay naamang gyud bisan baptist nay ubang baptist talagsaon ra dili ga practice og first fruits. Wa mag-practice og tithes. Old Testament lagi na. Okay. So tanaw nato ning mga bersikulo sa Biblia, dili ni siya specific nga gidirect pag istorya pero sana makasabot ka ani nga kani nga idea. Luke 6:38. Unsa may giingon dia Luke 6:38? Naamo? Ingon siya sa verse 38. Ingon siya, give and it shall be given unto you. So kano, diya lang sa give and it shall be given unto you. So kanang bersikulo nga give, dako, general kayo na nga pagkapulong sa Ginoo nga ingon siya give. Kay red letter ba yan ni? Red letter ba na inyong Bible ya? Kisa dili red letter. Ay ipalit o bagong Bible. Kay dili red letter. Joke lang. Nay ubang Bible nga ila emphasize basta red Jesus Christ directly nag-istorya. So diri kay red man ni si Jesus Christ mo inisulti nga hatag o paghahatagan sad ka. Kanang pulo nga paghatag mga igsoon paghahatagan sa kung unsay imong gitanom mausay imong anihon. Ingnon ta ka diara mga igsoon kung ang tithes and first fruits Old Testament practice naabay bersikulo mabasa sa New Testament nga wrong mo tithes o mo first fruits. Walay bersikulo musulti nga wrong. So kay wa may verse mingon wrong kung basahon nimo ang giving wide kayo ng pagsabot na ng giving. So karon kay naa man ingon siya hatag kay kung unsa imong gihatag mubalik sad kung unsay gitanom muani sad ka sa ato pa kung mutithes ko bisag Old Testament nga practice di ka ko panalanginan nga ang prinsipyo sa Ginoo kung imong itanom mubalik nimo. So karon mingon gyapon ta Suryano gyapon ta nga panabot nga dili na kamuray giilad ang inyong mga pastor nga magtudlo og tithes nga Old Testament naman nya ang ilad ingon nga tugutan nato ang mga tao nga muhatag sa ilang kabubuton. Bitaw sa ilang kabubuton, pero nawala ang pulong sa Ginoo nga kanang kasing-kasing nato kay kabubuton man na. Dapat nag-agad japon sa pulong sa Dios. Dili ra imuhang kaugalingon hoy. In all thy ways acknowledge him. Amen. So diri di ay mga igsoon kung naa man gani siguro ako because nagtuod jud ko ako gahuna-huna ko ti amo na mga baabli tag mga sa cellphone nato makakita ta nga wa ta kay balo ato mga membro kauban simbahan makadungog ka sila ani nga bala pagtulon ang first fruits ang tithes di na applicable maigo matandog po na sila mingon siya mag-tithes ba nga Old Testament man di ay totoo no mabasahan ko sa Biblia muna nagpasalamat ko nga ang Biblia ang bersikulo sa Biblia klaro nga ang prinsipyo walay word for word pero ang prinsipyo why kay gipasabot sa Ginoo kung unsa imong gitanom mubalik na nimo. So karon, mo tithes ta og first fruits dili. Sige, huno nga inyong giving. Tanaw na to kung i-bless ba mo sa Ginoo. Because I believe kung unsay imong gitanom, imo gyud ang anihon. Galatians 6 verse 7, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So kung naghatag kag tithes, ayaw jud ingon nga di ka mo ani. Kung naghatag kag first fruits, ayaw jud ingon nga di ka mo ani kay kung unsay gitanom nimo, mao na imong anihon. Karon kung wa ka ga-practice og tithes, wa ka ga-practice og first fruits, lisura po nang mangani kani ana pod no. Kana bitaw mangani bitaw tanga wa tay gitanom say tawag ana. Murag pangawat siguro na. Ngani-ani ka pero wa ka gantanom. Hello. Muna mga igsoon pamati ang first fruits, ang tithes mga igsoon pamati mo kung ato ni i-practice applicable gyapon ni sa New Testament because of the principle of sowing and reaping. Anita number 2. Because it is a way of realizing that God owns everything. Nganong importante man gyud nga mohatag tag first fruits? Because it is a way of realizing. Kung sabi ng pulong realizing ba? Kana bang atong
realize atong kaugalingon nakasabot jud ka ba? Dili nimo ingon nimo nga dili gyud sayop gyud na dili. Ayaw ana dawata sa imong kaugalingon, ang kuna sa imong kaugalingon nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. 1 Chronicles chapter 29 verse 11. Awa niyong Bible. 1 Chronicles. Kaysa tinuoray mga igsoon kaning first fruits, daghang bug-atan ani sa paghatag, pero I believe kung ikaw nakasabot nga una day sa tanan nga ang prinsipyo kung unsa imong gitanom mao po imong anihon, kinsa may ganahan di ba mo ani ba? Amen? Kinsa may di ganahan ani? So kung ikaw magsigig ani nya wa kay gitanom, dili maayo na. So kung gusto ka mo ani, hala, tanom. So unsa nimo pagtanom? Hatag tithes, hatag first fruits. Ang first fruits dili na mao tithes. Amen? Oh. 1 Chronicles 29. Unsay giingon diya sa 1 Chronicles 29 verse number 11. Namo diya. Unsay giingon sa verse? Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Ningon da sunod nga praise, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Hala. Amen mo diya? Tanan nga atong makita, magunitan, makita sa atong mga mata nga naa ning kalibutan na iya sa Ginoo. Nakasabot mo na? Na-realize ba na nimo nga kanang imong naa karon, kanang imong gigunitan karon, kanang imong gi-enjoy sa imong kinabuhi karon, ang Ginoo may tag-iya na? Even ang imong kinabuhi. Hello? Wa ba ka nagpasalamat, Lord, salamat nga buhi pa ko. Sa dihang na hospital, na hospital, si ma'am ako siyang ingon, makarealize yun taon sa kabililon ang good health. Pero kung wala pa ta mag-agig sakit, abusado kaayo. Kusog mo inom og soft drink. Di ba no? Sigig balik-balik sa Jollibee o McDonald, pamahaw sa McDonald, panihapon sa Jollibee, paniudto sa puro mga kinalagay kabuga, mga igsoon mo uli ra sa lawas di ay. Yeah, pag masakit na ta, mingon ta nga importante yung good health. Pero tanawa gani, pag naa gani kaon, nya agay kalami sa sudan, di jud makinomdom, bawal na ito. O pagkahuman magsapir. Muna mga igsoon, realize yun sa atong kaugalingon nga kanang imong gi-enjoy sa imong kinabuhi karon, iya na sa Ginoo. Ayaw gyud paggara-gara nga, ako aning kinabuhi. Ay paggara-gara. Kanay mga tatoy tao, ambot nakadungog ba mo to sa Facebook nga ni-graduate to siya, di daw siya magpasalamat sa Ginoo. Last year to. Di ko magpasalamat sa Ginoo. Ipangutan nga unsa may rason nganong di man nimo pasalamatan ang Ginoo siya, kisa man ray nagtuon. Di ba ako? Kisa may nag-answer sa test paper. Di ba ako? Nganong pasalamat mo ko sa Ginoo nga di man siya nagtuon dito og nag-answer, ako man. Ti amo na unsa uto ka eh. Di ba ko kang si uto ka na? Now, tanawa, for all that is in the heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord. Thou art exalted as the head above all. Mga igsoon, kung naapa ka sa mayong lawas, tados, kinabuhi, sa grasya, sa Ginoo, salamat, ani Lord. Kung di siguro ko naning kamot, di ko minani, oy. Ay, gara-gara, oy. Ay, gara-gara taon dong. Kaya tanawa, sa verse 12, both riches and honor come of thee. And thou reignest over all. Verse, sunod niya, and in thine hand is the power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. So, di bitaw ako'y nag-answer sa test paper, pero kinsay naghatag og sakto utok. Amen ba? Oh, mga tagata na simbahan, si Pastor Ray, nagpaningkamot itong trabaho. Dili bitaw si pastor, pero kinsa man ang naghatag nimo og kusog sa imong pagtrabaho dito, di ba ang Ginoo ni pastor? Amen? Hello? Nya say bangga ka. Di ka nang Ginoo ni pastor o ka na ang Ginoo ni pastor, usara pud unta imong Ginoo.
Dapat makasinabot. O di ba kita kasinabot, basig lahi mong Ginoo. Amen? So muna mga igsoon, atong i-realize atong kaugalingon nga wala gyud ta niining kalibutan na ato ang gipanag-iya. We have to realize that we brought nothing into this world. 1 Timothy 6:7, for we came into this world. Ablihan sa nato. 1 Timothy chapter 6, verse number 7. Klaro kay ni ingon diri ni Timothy. 1 Timothy chapter 6, verse number 7. Namo diha? Ningon ang versikulo, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Makasabot mo igsoon, ayaw kalimot nga sa dihang anak kadres kalibutan, wa kay titulong gidala. Amen. Wa ka gadalag balay. Amen. Unya, kung naana kay balay karon, ayaw kalimot nga inig mamatay ka, madala na nimo. Amen. Pag-ari na to, wa tay gibit-bit. Kung naan nimo karon na enjoy nimong kinabuhi tungod na sa grasya sa Ginoo. Pero wala nagpasabot nga imong ang kuno na kay inig kamatay nimo, wa gyapon kani usaan na madala nimo. Muna mga igsoon, ang bersikulo nagpakita ni nato nga makasabot o ma-realize nato sa tong kaugalingon nga kita wa gyud tay gibit-bit mga igsoon diri sa kalibutan og sigurado sa dihang mobiya ta wa gyud sad tay madala. Amen. Muna ayo ta pagara-gara nga mura tag kitay tag iya dili oy. We have to realize that it is the Lord who giveth us power to get wealth. Kisay naghatag nimo kay balo, nganong nakapangwarta ka. Ako bitaw sa diha, grabe, usahay kaning may ingon ta, kaning usahay na tay problema sa mga sakyanan niya. Kanang makaingon ta ba, kaning mga sure jud nga naay klaro jud mga yuhay. Ang pangayo, dili kayo murag paakon ka. Pero kung maadto gani ka ani mga yuhay nga dili kayo sila noon, grabe kayo mo birada og mga presyo. Pero dili na sila noon nga mga yuhay. Kana anak ka sa surplusan. Tiya mo na mapalit lang kag spring. Spring nga daan, baligyan ka gamay ra nga spring nga baligyan nga ito sa kwinta tungod kayo di na makita na nga spring nga bag-o. Nya karon imong gibali kay di para lang kanang i-kombinar. Nabali. Tiya mo na 150 nabali na. Unya, maadto ka sa tinuod jud nga mga yuhay. Ang ilang libur, uy, layo ara kay sa dito, uy. Tiyaw na ako'y part sa sakyanan nga akong gipaayo. Nya, di naman makita kay karaan man kayo. So naay niingon dito sa surplus nga makamao mga tiyaw pangayo ang tag 3.5, gamay ra kayo duhar ka tuwer ka ya itaod mahimo ng 3.5. Pero wala kay laing choice, mopalit jud ka. Hello? Nakasabot ba ta niya na? So kana nagpakita na nga kung makasabot o tataba nga kanang abilidad nga naa nato. Ayaw yun taon pagsalig, di lagi ka na imo eh. Usahay atong pahimuslan. Na, tanawa sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ablihan inyong Bible. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Tanawa sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Unsay giingon diya sa bersikulo sa Bible. Deuteronomy 8:18. Unsay giingon sa verse? Nana mo? Verse 18 atong basahon. But thou shalt remember, basa tanan, the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it this day. Muna mga igsuon, kung naa kay abilidad, thankful ta dapat sa Ginoo. So kung dako kay kag abilidad, sa to pa, dako pa unta katag ma-first fruits punta karon. Naunsa man ni mga dagkog abilidad iniabot sa first fruits mo mga way abilidad. Unya usahay matingala ta tuay way klaro. Uy, mo na mas naklaro ang first fruits. Hello. Kay ako mo agree jud ko ani dili baya gyud basihanan ang kanang abilidad gyud mga igsuon sa paghatag sa first fruit di gyud basihanan. Kabo mo sa moy basihanan kasing-kasing. Unya, di sad ko mo agree ana nga nagdepende sa kadugayon.
Usahay miingon ta nga kumuwali ta og giving labi nag mga bag umuuntol. Nabitaw ko membro na sa kaniadto pa to hangtod karon ba sige magkauntol. O ako po nakita og na-realize nga naay mga bag-o, uy, nalupitan man ang mga daan. So di ay ni kontrolado nato ang utok sa tao miingon ta kay daan kani sila mo oy gyuning hamtong nas pagsabot unsa ning paghatag unya kani mga bag-o bantayanan. Uy, ang mga daan mo ni bantayanan. Kay maunoy magsigig tagaw-taw. Amen. Muna mga igsoon, I hope ma-realize nato kung ikaw ni ila sa imong kaugalingon nga kaning na ang abilidad nako karon gihatag sa Ginoo, iya dinhi sa Ginoo karon kung ikaw ni angkon na ipakita na sa imong first fruits. Kay basin bayaon niya na estudyante diya nga wa gani halos snack mas naguli pagtaro first fruits. Ikaw pila nakapakyaw nimo. Ang imong first fruits murag wa kay trabaho. Wa imin da. Imin mo para di halata. Oh, amen jud. So we have to realize that it is the Lord who giveth us power to get wealth. Kay kung magsakit ka unsa pa may ikapan trabaho nimo ba? Kami pagsakit namo naguol mi kay unsaon pa man nato paglihok ani. Pero salamat kay naay gipanggamit sa Ginoo. Usa na mo. Oh, salamat nga ang Ginoo mo lihok sa matag kinabuhi para mo tabang. Sa ato padigid ay ni saligan nato nga kita ni naay Ginoo. And sa point number 3, we have to realize that each of us are stewards of the things of God. Mga igsoon, unsay pasabot niya na kita tagsa nato dili ta tag-iya biya. Kanang naa nato kamo mga membro diri hinumdumi tanan nga naa ninyo even ang inyong pamilya mga anak dili ikaw tag-iya niya na. Gipiyalan ka lang sa Dios. Pastor, kung gipiyalan day ko sa Dios unsa man day akong manubag ba ko sa Dios? Manubag ka. Kay kung ikaw pa'y tag-iya, di na ka manubag. Dapat ka ikaw may tag-iya. Pero nga naman, tagsa-tagsa, ingon pa ang Biblia, we will stand before the judgment seat of Christ. Nga naman, tagsa-tagsa manubag, kay nga naman, di magutag-iya. We are under tatanan sa Ginoo. Naatay panubagunon sa Ginoo. Kanang mga butang nga gipiyal sa Ginoo nato, manubag ta niya na. Kay di man tatag-iya. Manubag ta. Tanawa, Matthew chapter 25. Aware ba siguro ta ang tagaan sa Ginoo? Talent? Matthew 25, verse number 14 down to verses 30. Ningon dire sa verse number 14. The Bible says, the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who also called his own servants and delivered unto them his goods. And one unto he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Mga igsoon pamati, matag membro sa simbahan, lahi-lahi og abilidad. Naigipiyalan og 5, naigipiyalan og 2, naigipiyalan og 1. Angay unta ta nga dili mag-jealous sa usag-usa kay ngano man di man ta parehas og abilidad. Ang Bible na gyud nagsultian nga lahi-lahi ta og sukod sa atong kinabuhi depende sa gihatag sa Ginoo. Muna nga usay sayop bayad nga ato itandi ikaw layo ra gyud ka ni Brad dili nato dapat ano inanaon ngay ngano man lahi tag sukod. Amen. Sa kamaya nimong pagtuo ay wa ta kahabaw kay basig yang level siyang pagtuo nana jud na kagamay kay lahi po yang pagtuo. Kay depende na sa gihatag sa Ginoo kung diha ka kutob imong panghunahuna awa jud tay mahimo ni hana. Kay ningon siya diri gitagaan og 5, tagag 2, tagag 1 karon. Unsa nita ba verse 16 that received the 5 talents went and traded with the same. Iya katong himo bato niya iya patong patubuan. Unya likewise he that received 2 he gained other 2. O naginansya po siya 2. But he that received 1 went and dig in the earth and his Lord's money. So sa ato pa ang katong nakadawat usa nakamino siguro po do. Kay ingon siya, saram ni. So kay usa, ang iyang gihimo, iyanong kitago. Karon pagbalik sa iyang amo, sa verse 20, so he that had received 5 talents came and brought the other 5 talents. Verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh, ni balik na. Nya, gipatubag na sila. So meaning kita tanan,
Manubag yun dito sa Ginoo sa mga butang gipiyal sa iya ha. Ayaw yung ingon nga di ta manubag. Manubag oy. Giun sa nato na pag-manage. Mapa mo diya? And so that the received 5 talents came and brought the other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. So, ginan siya. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Pag-abot sa ikaduha, he also that had received 2 talents came and said unto Lord, Thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. So, ang 5 ni gain og other 5, ang 2 ni gain og 2. So, ang recognition diri sa Ginoo, do dili sila parehas og abilidad, pero ang recognition sa Ginoo same. Unsa ay recognition diri sa Ginoo? Niya na diri ang bersikulo, His Lord said unto him sa verse 23, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Wa may nausab pag-recognize sa Ginoo? Kababaon sa ikitan-aw di sa Ginoo diri, kumasalikan ta sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo nga inigbalik sa Ginoo, nakapahimulo siya. Are you listening? Sa imong pagkaluwas, napuslan ba ka sa Dios? Or basin ang nagpahimulos nimo ang kalibutan ra. Di pa sa dihang giluwas ta, kipasabutan nga magkinabuhi ta takdo sa kabubuton mo sunod sa Ginoo. Nganuman aron maghamit ta sa Ginoo. Kay mingon na kung gusto pa lang unta kung ini kaluwas na to nga kung mamatyo na lang ta sa Ginoo aron diretso na ta sa langit. Kisa may ganahan na. Di ba? Wa may ganahan na to nga hinikahuman na to kaluwas na man diretso din taglangit. So gusto pa man ta mabuhi mo na gibuhi ta sa Ginoo diri para magamit ta sa buluhaton sa Dios. Kisa man day mo pahimulos sa imong kinabuhi. Kanang nindot natong tingog, kisa man day dapat mo pahimulos niya na. Kanang kusog ni hatag sa Ginoo, kinsa man day dapat mo pahimulos niya na. Di ba ang Ginoo? Kanang imong resources nga gihatag sa Ginoo nimo sa imong kinabuhi, kisa day dapat mo pahimulos niya na. Isakit nimo nga moabot sa simbahan, kisa man day gusto nimo mo dapat mo hurot niya na. Hello? Kisa day gusto nimo ikalipay nimo katong mga barkada nimo? Tama mo? Kalipay na to. Nga ang Ginoo makakuha sa credit. Tanawa ni inaning ikatapusan ikaduha nga ay katulo nga lalaki. Then he which had received 1 talent, kato sa verse 24. Pag-abot came and said, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. Tiya mo na, pag-abot, kani bitawng Kristohanon nga, wa mapusulan sa Ginoo, wa hindi kalipay yun sa tinuoray lang. Wa gini kalipay. Unya, ang kasing-kasing ana, puno sa mga pagdumot. Puno sa mga negatibo. Kalagot. Pero kana mga lagad ta sa Ginoo nga right atong kasing-kasing, malipayo ta sige. Nga ba sige gigisi mga brad oy. Nalipay ra ko pastor. O tiya wala wa pagali nahibaw na unsa sige nagkagngisi. Pero tanawan ning Kristohanon nga wa mapahimuslan sa Ginoo ang kasing-kasing bati. Pag-abot sa iyang amo ningon siya. Iyan ningon, yara. Iyang gihatag siya. Ningon siya, and then he which had received 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man. Siya, kay balo ko, stick to kay ka nga tao. Muani ka sa dili ni mo gitanom. Ningon siya diha, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Ikaw mo tapok sa wa ni mo gihaguan. Mga igsoon ingon ang Ginoo, verse 25 ningon ni siya, nahadlo ko nga akong gitaguan ni nahadlo ko gabasin niya inigbalik nimo. And I was afraid and went and hid thy talent and the earth and lo there has that is thine. Siya dara. Wa na ko ni kon kabaw ko. Ako mo'y pangitaan nimo niya. Di mo na mga mentality sa mga membro. Si pastor din naning kamot nga mohatag og offering this church. Mao ni Mao ni mentality. Tiya mo na mingon ka siya nga stick to kay ka, wa ka naghago tapos moari ra ka moani ka sa wa nimo gyud. Ingon ang iyang amo, his Lord answered and said, thou wicked. Ingon siya, dautan. Abi na to, dautan kana ra maghimog dautan, kana ding tapulan dautan po din na. So kani mga tapulan sa church nabi ta, hoy mga dautan. mga tapulan.
Ningon, the wicked and slothful servant. Ingon siya, thou knowest that I reap where I sowed not. Ingon siya, wa ba day kakailakin sa ko? Muani ko, sawana ko gihaguan. Kaya nga naman, ako gi mo amo. Muna mga igso, talang tagbong mo din. Di mo na niingon ang Ginoo nga, niingon ang iyang master, ingon siya, wa day kakaila din ako do. Nga muani man ko sa wa na ko gihaguan. Nya mutapo ko sa wa na ko gilibor. Mga igsoon, usahay, mao ni atong mubo kayong atong panahon-huna ba? Nga ang Ginoo di ay gusto day siya nga sa atong paningkamo, sa atong kinabuhi, ulian nato siya sa pasalamat. Dili tamang insulto ko siya nga siya din naghago diri, siya din nag-answer sa akong test paper, siya din nag-uban sa akong paningkamo. Dili oy, di ka dapat anak kay ngano man ang Ginoo dapat ulian nato kay siya may Dios. Servant raman ta. Unsa man ang servant, dili ka manager, dili ka owner. Manager ka lang, sa ato pa manager ka, naapay mas labaw nimo. Amen. Muna usahay, mga igsoon, ang atong kinabuhi, wa gyud mapuslan sa Ginoo kay ngano man ang atong pag-ilas, atong kaugalingon kitay tag-iya. Unta makasabot unta ta nga kita gipiyalan ra sa Ginoo kay therefore gipiyalan manubag ka, ayaw kalimti nga usa ka adlaw manubag ta sa Ginoo. Amen. Manubag ta. So ayaw bato na ang batasan mga igsoon nga wa kay pulos. Nindot na diri sa simbahan, maglingkod na diha, tanang membro nagpaluyo sa ministry sa Ginoo. Tanang membro na puslan, dili lang kay na membro ka sa tulo kapi. Sabot mo na ang tulo kapi? Paminaw, pasinaw, pauli. Napay ikaw pa day, abi na kong tulo, paminaw, pasinaw, pauli, pasaway. Tiyaw mo na, purpose. Tiyaw ka? Dapat kita nga mga membro, kamo nga mga membro diri sa simbahan, dapat imong ma-realize sa imong kaugalingon. Usa ako na contribute din sa church. Kay kung basin baya liability lang ka diri. Unsa nang liability? Ini kasakit nimo, dako kayong special offering sa church, pero ikaw sa diha manginabuhi, di ka mag-uli sa imong tithes. Di ka gani ka first fruits. Ya pag magsakit nimo mangutanan ka, wa jud ang special offering at church. Saba di ay. Hello. Mag special offering or dili ayaw pangita. Kay kung mag-expect ka, nya wa mahitabo, ma-disappointed ka. O bitan ni usahay sa kinabuhi para daw dili ka ma-disappoint, do not expect too much. Ako di nakaakos pastor nga pasagdan. Ayaw ka kakahibalo. May pay di ka maglaom. Adto ka maglaom sa Ginoo. May bitaw to si David sa I lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. Muna inana atong dapat utok di ta magtan-aw og tao, dapat atong tabang gikan jud directly sa Ginoo. Amen. Anita katapusan. Di ni katapusan. Ay, unsa na oras? 12:30 na? Klaro mo di ay. Anita sa ikatulo. Napay usa ay. Because it is a way of trusting the Lord's provision. Una ganiha, pamanti mo ha. Sa dilag panggutomon ta, naabitoy pagkaon diya kapaabot. Number 1, unsa ganito nganong mo unsa ka importante pa ato first point number 1? Yes, we believe it's a way of believing the principle of sowing and reaping. Number 2, it's a way of realizing that God's own everything. Number 3, upat ni siya tanan mga isyon. Number 3, because it is a way of trusting the Lord's provision. You remember the story of woman of Sarepta? Atong basahon kadyot. 1 King chapter 17. Kaya may hingon tag trusting the Lord ba? Ato i-explain diri sa 1 King 17. Believe yung Bible, 1 King. 1 King chapter 17. Namo diha? Verse 8. Ingon ang Ginoo mga igsoon, and the word of the Lord came unto saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks.
And he called her and said, and fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And he said, as the Lord thy God liveth, ingon ang babae, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering of 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Tiyaw mo na mga igsoon, ang alagad sa Ginoon niabot dito sa ripat niya, giingam siya sa Ginoo nga naay babae ang giandam dito. Gidoo sa Ginoo ano yun ni Elijah ang babae. Unya katud ang bayhana, ang ilang pagkaon nga lutoon atong panahon na last meal na. Katapusan na lang pagkaon niya, di ay alagad sa Ginoo nga naniguro ra pud og iya. Usahay baya ang ato bayang judgment sa alagad sa Dios, naniguro ra man ni atong pastor og iya. Pero di ada tanawa ay naniguro. Dili na to i-blame kay ang Ginoo ra man niyang gisunod. Hello, nganong i-blame man ninyo nga naniguro ra na ang pastor nga ang Ginoo may nagsugo niya adto to sa ripat kay naa ako giandam babae nakahibalon ingon na Lord dato ng bayhana wa man siya miingon og dato to. Nya ang gigamit sa Ginoo ultimong way ikabuga. Dahil sa ministry dahil sa Ginoo di nato i-underestimate ning wala ikabuga. Kaya nga naman, usahay, ma-amaze ta. Na yung mga tao, ma-amaze ka. Ti, amo na, katuta ko katahan, katako kata. Wag yun, ni buduga. Ni-amaze ka sa. Na-amaze yun ka. Kaya nga naman, ti, amo na, nagtuo ka, kaya naigabuga, wag yun buduga. Di ay tao nga, di katuuan ng hatag, uy, ni sakripisyo ba ya? Muna ayaw mo pang underestimate yun sa buluhaton sa Ginoo. Nga na yung mga tao, nagpahilom-hilom, niya kaya naghilom na kaya wa igabuga, pero mao dahil na dako mo buga. Nga, tanawa, so kani siya, ingon siya, and Elijah said unto her, fear not, ayaw kahadlok, go and do as thou hast said, but make me first a little, but make me therefore a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. So niingon si Elijah siya, unaha ko. Tiyaw mo na, umiingon, ang alagad sa Ginoo, umiingon, unaha ko niya, namoy panginanglanon, muriak ba yan mo? Muriak mo, sa tinuoray lang, anong unahon, mga namo pastor, nga naaman po may mga panginanglanon. Oh, tinuray lang. Pero ingon siya, ayaw kahadlok, fear not. Lakaw, buhata akong gisulti, unya human, pagluto. Ingon to babae, usa man pagluto, kabaw na ta nga, human na, wa naman tayo maluto. Pero niingon man si Elijah, for thus saith the Lord, sa verse 14, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Karon mga igsoon, sa verse 15, and she went sa ato pa, iyang gisunod. Kung katong bayhana, wala siya mosalig sa Ginoo, mingon siya, sure ka, mo provide. Naa kay kuan dito, last meal na ninamo. Mga igsoon, wa siya nagduha-duha. Iyang gihimo sa babae, mga igsoon, iyang giluto tong katapusan na lang kanang usa ka kumkum nga harina unya, katapusan na lang tulo sa uwil unya pagkahuman iyang giluto, mga igsoon, unya iyang gihatag ngadto sa alagad sa Dios nga si Elijah, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and her house did it many days. Karon mga igsoon, humanagkaon si Elijah. Ang babae ni hinahinay balik, sige iya to hilam-hilam siguro to niya ang baril dito. Naapa baka nito ingom to ang Ginoo mo provide. Kung lagi pagkuha niya manginos no naa may nakuha niya pag-adto sa uwin na niya ingon ang Biblia, nakakaon sila hangtod ni abot na ang ting-uwan. Kinsa man tong abilidad mga igsoon, kinsa tong abilidad nga nagbuhi nga ang ilang gipaabot last meal, mga matay na sila, pero nganong nag-exist ug wa pa sila naabot sa kamatayon hangtod ni abot ang ting-ulan kay huwaw man to kanang walay kanang tungod to sa curse sa Ginoo ba. Yang nganong naabtan man to tungod kay ngano man giuna sa babae ang alagad sa Dios. Kristohanon pamati, usahay dili baya nato masabtan mga membro nganong unahon man ang alagad sa Dios? Di mo kasabot niya na. Pero prinsipyo na sa Biblia. Kung dili nimo na katunon ug dawaton sa imong kasing-kasing, di jud ka kakita sa gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi-buhaton. Kay ngano man nag-agad ka kanunay sa naandan. Unsa man ning naandan, dili kinabuhing pagtuo. Wa gasalig sa provision sa Ginoo. Kay nganong gisaligan, ikaw ra inisalig sa imong kaugalingon.
So tinuray lang, daghang mga panahon sa atong kinabuhi, mas nisalig ta sa atong abilidad. Muna, pag abot sa first fruits, maglisod tag buhi, kay nganuman, tuwa dito ang ato ang paglaom. Instead sa naghatag sa ato ang panginanglan. Kaya kung naapatay pagsalig, tinuray pagsalig sa God's provision, Lord, bahala na ka. Kinsa nato dinhi nga mohatag kag first fruits karon, inig uli sa inyong balay, wala kay makita. Be, ato lang hisgot tag matuoran ba? Kinsa nato dinhi nga ang imong first fruits gihatag karon, ingon na ka, last na gyud nako ning resources, inig uli nako no, nako kay baloon sa akong buhaton. Na ba? Inig uli sa inyong balay, ito ay motor ga parking. May value na. Pwede na maprinda. So dili ka galisod. Imong balay, nagtapad-tapad na mga Tupperware, mga branded mga Tupperware, pero wala na gamit. May bili na. Pwede na mambaligya. Hello? Walay status sa sitwasyon sama nato aning bayhana nga ang iyang kinabuhi last na mamatay na sila. Kinsa nato karon mauli kamatayon na imong gihuwat? Wala. Kabaw ka unsa ta ka blessed compare with this woman? Muuli ta dili parehas niya nga iyang gilutoon pagkahuman wa na siya kibalo naa pa ba sila ing maluto. Kita daghan kayo magpautang. Daghan kita privilege. Daghan tag maduulan. Mo taong giingon niya, iniuli na to daghan tag pwede pang mapabaligya. Kato usab baligya nila. Nya widow. Usa man ang widow, sa unang panahon ng mga widow, hopeless na. Mo bitaw na sa New Testament ang mga widow giatiman sa church. Nga mga wala na pamilya, ngay hopeless man sila. Kita karon wa ba may hope? Pagkadako kay sa hope gihatag sa Ginoo. Pag abot sa first fruits murag way provision nga gisalig sa Ginoo. Katapusang babae. Kay ilabon ning bayhana pod, widow gyapon. Luke chapter 21. Before ta mo adto sa last point ato sa ning tan-awon, babae mga widow ni. Kisa may widow diri, widow. Oh, wala oh. Tiyaw mo na ato gyud ning gitandi ang galisod kaysa kita nga wa gyud totally galisod. Oh, tanawat, Luke 21. Peter. Verse 1, atong basahon, Luke 21. And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow. Widow pa, poor pa yun. May free wifi pa. Poor widow, casting in thither 2 mites. Duha ka diyot. Pila rin bili. Duha ka diyot. Murag sinsiyo ra ba? Murag sinsiyo ra yun. And he said, of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. Ingon si Peter, mangutana siya mga disciples, tanawa, kinsa ka sa inyong tanaw nga naghatag og dako? So mga disciples, ana siya diga, kato mga dagdala og atachikis, daghan jud kay to kay mga dato gusto sila. Ingon si Peter, sayop mo. Kamo ko yung ipa-analyze sa magtandi ay ang pobre og kanang mga dato kisa may daghag hatag. Ingon jud ta katong mga dato. Ingon si Pablo, Peter, sayop. Ingon sila ngano na sayop man. Ngano man, tanawa sa verse 4. For all this, kanto silang tanan, have of their abundance cast into the offering of God. But she, of her penury, had cast in all the living that she had. Ingon siya, kamo, kato mga nag-abot diri, kita nyo ganihan nga nagdalag, daghan kay mga halat, wa ba mo kay balo, mga salin-salin raman to ilang ipanghata. Kuan ra to, sobra ra to sa ilang kadato. Ang dato ni hatag og 1 million, pero ang nabilin sa bangko 100 man pod. Yati tuad ay poor widow, poor widow pa, poor pagyud pertin pobre. Naghalad siya og gamay sinsiyo, wa nay bili. Unya katong widow mga igsoon ingon ang Biblia, she out of her penury, ingon siya out of her poverty. Kanang word nga penury, taliwala sa iyang kawadon.
iyang gihatag dito sa operi. Dili di ay basihanan ang imong gibuhi. Sa sinukdan na sa paghatag, dili nagbase kung unsa imong gibuhian. Nagbase di ay sa nabilin. Kay ang mga dato, motong ingon ako, naghatag sila minilyon siguro, pero nabilin pila? 100 million. Ang babae naghatag, ang poor widow naghatag siya usa ka diyot, pero wa na siya ay lain. Pang madaw-daw. Hello? Pero nga nakahatag man siya? Because she believed, the poor widow woman, she believed the Lord's provision. Ang Ginoo kay balo mo atiman. Muni karon mga igsoon, ang challenge diri sa tua. Usahay bugas atong kasing-kasing paghatag kay ngano man nagtuo man ta nga pag maghatag tag first fruits maglisod na ta. Wala ta nakahinom, wala ta naka-realize nga naa day Ginoo na niid ra. Kung padayunon ba sa ginugbubo ang blessing or i-withhold. Kay ngano man naniid siya sa imuhang aksyon. May igsoon, ako kay balo kanang inyong dalang first fruits kung sakto ba gyud na, ako kay balo, insakto ba na or kuwang ba na. Pero ang Ginoo, basi niingon ka nga, agay naarabi nag-text ako nga manaaday koy bayro nun, i-withhold lang sana eh. Pwede ka mag-inana. Pero ingnon ta ka, naniid ang Ginoo. It's either iyang bubuan ka or i-withhold kay ngano man gitan-aw sa Ginoo imong kasing-kasing. Ha? Kung ang tao wala nagsalig o ang Kristiyano way pagsalig sa God's provision, iyan ang kuptihan. Pero kung ikaw ni salig ang Ginoo maga-provide, buhi ina tuguti ang Dios mo provide. Na ako'y utang, tuguti ang Dios nga mahimo siyang provision siyang gisaad. By the way, ang first fruits usab ni katuig hagbay ra unta ni na ready na. Pero kabaw mo usahay, di ato giridi kay mas giridi nato ang ato ang mga bills, mas giridi nato ato ang mga home credit. Pero ang sa Ginoo ginaunya-unya nato na muna kanunay pud ta sa kaulahian sa mga panalangin sa Ginoo, ulahi pud ta. Ani tas katapusan. Unsa ganito number 1? Unsa ka importante mahatag og first fruits because it's a way of believing the principle of sowing and reaping. Number 2, realizing that God's own everything. 3 is a way of trusting the Lord's provision. Last, because it is a way of honoring the Lord. Kasabot mo anang pulong honoring. Mabito na itong gibasa ganiha sa ato ang first fruits verse sa Proverbs chapter 3 verse 9. O sa ingon siya, honor, napa mo diya? Honor with the Lord, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. May isuon pamati. Kasabot mo anang pulong honor? Unsa man ang honor? Unsa nang Bisaya ang honor? Imo ang gituboy siya. Gipasidunggan nimo siya. Kay balo ba mo mga igsuon nga sa type sa ato ang paghalad, diha nato mapakita kung nagpasidungog ba ta sa Ginoo. Unsaon nimo pag-ila nga ikaw gibalyo ka anang tawhana? Ha? Kanang tao nga tagaan ka og sobra-sobra nga gisuod ni siyang baba niya putlo niya ihatag nimo. Ha? Or katong tao nga mupalit yu siya butang. Nga wa pag yun nahilabdan niya ihatag nimo. Inana makaingon to, makahila ka eh. Inani iyang pagtaratar nako. Inani iyang pagtan-aw nako. Unsa ko niya kabalyo. Karon ka sa dihang mohalad ta sa Ginoo, matuboy ka ang Ginoo. Sa tong first verse ba ini kahagbong nato. Tinuod jud ka matuboy ang Ginoo basi ihagbong nato. Hoy! Matuboy ka ang Dios sa imong hinatagan. Nga kahibalo man ang Ginoo sa insaktong sukod nga gihatag niya o kahibalo siya sa insakto pud nga ngay nimo mauli ron. Matuboy ka siya.
O basin imong itagak siya. Ma-disappoint siya. Kay kung i-honor gyud nato ang Dios, ang prinsipyo sa Matthew 6:33. Ningon ba na, but seek ye first. Nya unsa man ang first fruit? First fruit. Matthew 6:33, but seek ye first. Unsaon nimo pag-honor ang Ginoo? Siguro siya. Ayaw mo paniguro unsa inyong bayronon. Dapat mas gisiguro nimo ang ihagbong nimong first fruits karon. Kay ingnon ti ka kung dili nimo gipaniguro imong first fruits karon nga ihagbong nimo, kining adlaw sa imong pagsimba, katunga ra ang imong nahitabo, hapra imong simba, dili whole. What I mean is kuwangan. Nganong kuwang man, pastor? Dili na to i-close nga verse. Deuteronomy 26 verse 10. Deuteronomy. Okay, atong basahon diri sa Deuteronomy chapter 26 verse number 10. Ano makaingon man ko, pastor? Nga katunga ra ang simba nimo karon, wa gyud matibok. Mini ana, wa gyud matagbaw ang Ginoo. Kay di ara ang tagbaw sa Ginoo ay. Ano ingon? And now, namo diha. And now, behold, I have brought the first fruits of the land. Nagdala ba mo? Hoy, nagdala mo? Ingon siya, I have brought the first fruits of the land which thou, O Lord, has given me. Nakadawat ba mo? Hoy, nakadawat ba ta? Karon ka-expect ang Ginoo nga mo dalapon mo. Kaya nakadawat man ta. Og niingon ang verse, and thou shalt set it before the Lord thy God. Imo na dadon sa tubangan sa Ginoo. Nya sunod, unsa man nahitabo? Ha? Unsa nahitabo? And worship before the Lord thy God. Muto ningon ko nyo ganiha, katunga ra imong simbang nahitabo rong adlaw kung ang imong first fruits wa nadala. Kaya ingon siya diri sa ingon diri ang bersikulo nga, I have brought the first fruits of the land which thou, O Lord, has given me. And thou shalt set it before the Lord thy God and worship before the Lord thy God. Kabuk ka mo ng pulong honor, simba man na. Pero unsaon man nimo na kumplito imong pagsimba kung wa nimo gidala imong first fruits nga nahibalo ta karon, first fruits yearly ni nga iuli nato sa Ginoo. Hello? Nya andam na ta makumplito atong simba. Uli imong first fruits. Kay diha sa pag-uli sa imong first fruits, imong gibayaw ang ngalan sa Ginoo. Ampo ta ganahanan nga Dios. Salamat amahan sa imong mensahe nga imong ipabot diri karon kanamo Ginoo. Nawali na imong pulong, ikaw na'y mag-igo niini. O kung pag-ampo, Lord, nga unta imong mga tao, muhatag og response sa imong mensahe nga ilang nadungo Ginoo. Ikaw magtandog sa ilang kasing-kasing, hagita sila sa pagduol diri sa atubangan. Ako ning giampo in Jesus name. Nindog ta palihog, duol ta diri sa atubangan.